DWDL FM Agi Pinoy Radio, ang radyong pangmasa, ang radyong pangmusika, at ang radyong pang-agrikultura. Agi Pinoy Radio, the best, walang gagait, love it! DWDL FM 102.1 MHz, sa palapitan ng iyong mga radyo. DWDL FM, yan yan o, pandin pa, yun o, tara na! Papa Dan, tago mo na lamang ako sa pangalang Alexis. Sumulat ako sa iyong programa sapagkat na-inspired ako sa mga listeners na nagbabahagi ng kanilang kwentong buhay pa rin. Nagising na lang ako isang umaga, Papa Dan, na may pagkabagabag sa aking nararamdaman. Yung bang tipong parang may kulang at punong-puno ng katanungan ang naglalaro sa aking isipan. At kahit na hanggang sa ako'y nakapasok na sa school, ay di pa rin mawala ang aking nararamdaman. Alam mo ba yung tipong pakiramdam mo na may malaking butas sa sarili mo at ang tanging kailangan nito ay isang tao. Yung taong makapupuno nito. Yun ang nararamdaman ko. Nung araw na iyon, Papa Dan, halos gusto ko nang sumigaw, magwala at umiyak. Mga bandang patanghali, Papa Dan, pagkatapos ng tanghalian, ay tumawag sa akin si Christopher. Si Christopher ang lalaking minahal ko buong buhay ko. Pero iniwan naman niya ako, Papa Dan. Iniwan niya ako para sa ibang tao. Papa Dan, nangamusta lang naman sa akin si Christopher. Then later, tiyakat niya akong lumabas. Lumabas daw kami pagkatapos ng klase. Alam mo, Papa Dan, pinag-isipan ko munang mabuti kung papayag ako o hindi. Kasi sa totoo lang, hindi ko masabi sa kanya, Papa Dan, ang dapat kong gawin. Maybe because I know that the pain of past is still there and always remind me na ako ang nawalan. Pero ang sabi ko na lang, Papa Dan, sa aking sarili, bakit hindi ko subukang sumama para na rin ipakita sa kanya na hindi ako bitter sa pagmamahal niya. Bago pa man matapos ang araw ko, Papa Dan, ay pakiramdam ko na excite ako sa mga mangyayari at hindi ko alam kung bakit ganito kayong dapat wala na ang bagay na to sa akin. Sinundo niya ako, Papa Dan, sa school and then kumain kami, nag-usap, and then binalik pa nga niya yung mga nakaraan namin sa buhay. Pero sabi ko na lang, may kanya-kanya na tayong buhay, Christopher. Masaya na ako kung ano ang meron ako ngayon at dapat maging masaya ka na rin sa feeling ng girlfriend mo. Alam mo, Christopher, tama nang magkaibigan na lang tayo. Kahit sa ganitong paraan, at least nagiging masaya tayo. Alam ko, Papa Dan, masakit para sa akin ang mga sinabi ko. At ramdam ko rin na miss na namin sobra ang isa't isa. Lalong-lalo na si Christopher. Napakasaya ng araw na to. Nandyan yung kulitan, tawanan, at kwentuhan. Papa Dan, makalipas ang happy moments namin yung aking ex-boyfriend na si Christopher. Lalakad na kami pauwi at halos nakalimutan ko na kahit sandali ang kulang na aking nararamdaman. Napatawa pa nga ako sa mga biro niya. At take note, Papa Dan, siya pa rin yung Christopher na aking nakilala before. Papa Dan, sa kabila ng tawanan namin ni Christopher ay bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. And then sinagot ko ito, Papa Dan. Tumawag ang kapatid ni Christopher. Umiiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Kasama ko ang iyong kuya. Pauwi na kami. Nagtaka ako, Papa Dan, at bigla siyang natahimik.
Tinanong ko siya kung bakit at dahan-dahan niyang sinabi. Ate Alex, paano nangyari yun? Na-aksidente si Kuya, kani-kanina lang. Nasagasaan siya ng van. At sa sobrang lakas ng pagkabangga niya, kung kaya't hindi na niya kinaya, Ate Alex. Ate, patay na si Kuya. Patay na siya. Nabigla ako, Papa Dan. Hindi ko maintindihan. Paano nangyari? Paano patay na si Christopher? Pagharap ko sa likod ko, Papa Dan, nandun pa rin siya. Ganun pa rin ang suot niya. Pero, duguan na siya. Napaluha ako. At si Christopher, Papa Dan, napangiti lang siya at sinabi niya, naramdaman mo na ba yung pakiramdam na parang may kulang, hindi mo maintindihan kung bakit? Napaoo na lang ako habang patuloy na lumulubog. Papunta ako sa iyo ngayon dahil humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko na kasalanan sa iyo. Pero diba sabi ko naman sa iyo, kahit anong mangyari, gusto ko bago ako mamatay, ikaw ang nasa tabi ko. Tapos, Papa Dan, bigla na lang siyang nawala. Bumigat lalo ang aking pakiramdam. Napaupo ako, Papa Dan. At hindi ko na alam ang kung anong mga nangyayari sa aking paligid. Umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, ang tao na to, siya pala ang makakapagpuno ng pangangailangan ko. Yung mga dapat kong gawin, sana ginawa ko na kasama siya. Papa Dan, bakit kung kailan lahat ng sinabi niya na tama, sa pandinig ko ay hangin na lamang ang lahat ng ito? Papa Dan, hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Nagmamahal, Ate Alex.